Type 1, type 1. Next. Hi, welcome sa live. Huwag kayo matulog kahit malambing tong boses ko. So, hindi ba delay? Okay ba? Okay, let's start. Pag sinabing point of interest, ibig sabihin, dito ka lang interesado mag-trade. Okay? Kaya nga siya point of interest. So, let's say, bullish yung market. And as you all know me, I always teach in general para hindi na violate yung kanya-kanya yung strategy, whether SMC ka, whether ICT, supply and demand trader, Fibonacci, Elliott Wave, Harmonics, Wyckoff, lahat sila may kanya-kanyang point of interest. Okay? So let's say for example, sa atin is, sa SMC is order block, meron dito. Ibig sabihin, ito yung point of interest ng trader. Elliott, pinakamakapal na S. So, sa point of interest, ito yung sa SMC, ito yung interesado yung trader mag-trade. Kaya makikita nyo sa mga chart nila, nag-aabang sila dyan sa decisional OB or dito sa extreme OB. Ibig sabihin, pag si market nandito lang siya, hindi sila nagka-trade. Matitrigger lang sila mag-trade pag pumunta siya sa point of interest. Nakuha? Gets ba? Sumagot kayo. Sige. Di ko tuloy alam kung delay ako or... Okay. So, kaya siya maraming point of interest. How about naman yung liquidity trader or yung mga buy-side liquidity tsaka sell-side liquidity? Tina-target nila yung mga opposite side or yung previous low tsaka yung previous high or yung mga swing low, swing high. So, in short, pag within the range si market, nandyan lang, lalaro-laro, okay? Walang trade na mangyayari. Magta-trade lang sila, pag either tumapik yan dito sa ilalim or tumapik siya sa taas. Yan yung klase ng POI. Okay, so nagigets nyo na yung POI. Ngayon, ang itatopic natin is order block tsaka imbalance. Isa yon sa mga POI ng market, yung order block tsaka imbalance, and pupunta na tayo sa lesson. Any question muna dito? Para chill lang bago tayo mag-proceed. Gusto ko mag-gets nyo bago tayo tumalon sa dito. No question? Sure kayo? Okay. So, punta na tayo sa order block. Makinig kayo dito sa order block. For sure, hindi lang ako yung order block na nakikita nyo nagtuturo nito. Marami din. And, nagkaroon ba kayo ng question na, ba't yung order block nitong isa na to is iba sa order block nito? Or iba sa order block nito? Kumbaga, 5 trader magkakaiba ng hatak ng order block. Magkakaiba sila ng paghanap ng order block. Nagets nyo ba yun? Nako-confuse ba kayo kung bakit iba-iba yung order block na hinahanap nila? It's because may kanya-kanya kasing criteria depende sa paggamit. Okay? Yung iba gumagamit ng weak sa order block. Yung iba, bearish order block or bullish order block. Yung iba naman, extreme and decisional order block. So, yun yung mga kinds. So, let's say for example, may order block dito sa chart na to. Okay? Higher low, higher high, higher low, higher high. Tapos dito nyo nakikita yung order block. Gets? I-explain ko sa inyo kung ano ba yung criteria ng isang order block. Pupunta tayo dun sa dito. Okay? So, let's start. Yung first and basic na order block or yung foundation na need nyo matutunan para hindi kayo malito sa mga napapanood nyo na iba't iba klase yung order block is ito yung pinagmulan nila. Bearish order block is last green candle before the impulsive down. Okay? Yung una, ito yung order block na kino-consider. Last green candle. In short, pag hindi green to, hindi to order block sa kanila.
Okay? So, ito yung impulsive down. And yung nasa baba naman, BUOB, last red candle before the impulsive up, bullish order block. Ibig sabihin nito, red dapat yung last candle bago mag-pump yung market. Nakakasunod. Okay. Good evening. So yun, pag may question gusto ko mag-gets nyo para himay-himayin natin. So yan. So, bakit pag nag-upgrade tayo sa level 2, nag-iiba yung order block? Hi, good evening. So, kasi, ang understanding dyan, you can better understand level 1 to level 2. From level 1, i-upskill mo siya or i-enhance mo yung understanding mo sa order block to level 2 by understanding time frames. Okay? Papasukan natin ng time frame. Okay. So, ito yung example. Let's say sa 1 hour, ang pinapakita niyang order block is ganito, color green. Pero pag lumipat ka sa lower time frame, let's say sa 45 minutes, red na yung last candle niya ng impulsive move. Okay? So in short, sa iba, hindi na to valid na order block. Pero in reality, valid naman kasi talaga siya kasi nag-refine ka na by using time frames. Okay? I hope nagigets nyo yon para hindi kayo malito. Ngayon, pag naintindihan mo yung by understanding multi-time frames, you will be able to know that color does not matter in order blocks. So, ibig sabihin, whether green yung ipakita dyan or yung red, pareho siyang valid. Basta makuha niya yung criteria. Copy? Okay? So next, refinement means you will go to the lower time frame and adjust your order block. So, ganun tayo nag-a-adjust ng order block. From green, tapos pwedeng lumabas din ulit dyan sa 45 minutes, green, edi valid. Pero pag red, i-consider nyo pa rin siya ng order block kasi nga, gumamit ka na ng time frame. Okay, so from level 1, level 2, clear ba? Clear ba yung pagkaka-explain? Later, mag-sample tayo sa chart. Ay, sample natin. Ay, mamaya na. Okay, so proceed. To improve naman yung OB from level 2 to level 3, okay, you need to understand about newly printed OB. Pag sinabing newly printed OB, hindi lang isang order block yung makikita mo. Dito, single order block lang yung pinakita niya. Pero itong newly printed OB, nag-create siya ng first OB and second OB dito. Okay? So, yan yung tinatawag na extreme at saka decisional. Okay, so I hope magets nyo to. Kasi merong chances kay market na ang kinukuha niya decisional tapos bababa na. Meron ding chance kay market na kukunin niya yung extreme tapos bababa na rin. Meron ding chance kay market na hindi niya kukunin yung decisional, hindi niya kukunin yung extreme, dadiretsuhin niya pataas. So yun yung mga possibilities dito kay market. Okay? So yung newly printed order blocks works only to a continued downtrend market. It works through retracement. So syempre, kagaya ng shinare ko sa inyo kanina dito, pag nagpa-pump si market, hindi natin hinahabol dyan. Inaabangan natin dito sa ilalim for retracement. Kaya nakakakuha tayo ng magandang position. Instead na habulin nyo yan dyan. Ganito kasi magiging position mo dyan eh. Pag hinabol mo yan dyan, supposed to be dapat nandito yung SL mo. And masyadong malaki yung chunk niyan sa funds mo. Okay? Pero kung nag-abang ka dito sa order block, liliit yung chance ng SL mo or yung risk na maaalat mo sa kanya. Okay. So yan. Newly printed order blocks works only to a continued downtrend market
And it becomes a confluence that the market will most likely to go back. Although it is a POI, it is not sign of reversal. Ito, makinig kayo ha, wait lang. Si order block, hindi, ano lang siya, confluence na pupunta si market sa price na yon. Pero hindi siya assurance na magre-reverse. Okay? That's why pag tumama dito si OB, ay pag tumama dito si price, hindi ka sure na lilipad siya. Alam mo lang, babalik siya sa OB, pwede siyang bumalik sa OB, pero hindi ka sure na lilipad siya. Kasi minsan, pag tumama siya sa OB, dadiretso naman siya pababa. Kaya, confluence lang sa OB pero hindi siya sign ng reversal. Pwede siya mag-reverse pero hindi siya yung major sign ng reversal. Nabulol. Okay. So once you improve from levels 1, 2, and 3, you can now insert the criteria of OB to understand level 4. So, any question muna dito sa 1, 2, and 3. Bago tayo pumunta sa criteria ng OB. Once nyo lang ito magigets, then hindi na kayo mahihirapan dito. So go, any question, speak, or forever hold your peace. Kasi pag hindi niya na-gets tong level 1, level 2, or level 3, at tinapik natin yung level 4 at hindi mo na-gets, for sure, kailangan mo ulit makinig sa another UB. Kaya if wala kayong naintindihan, pwede natin ulitin. So clear ba? Walang questions in mind? Walang maling tanong ha? Yes, this is about UB, order block. Yung refinement from level 1 to 2, coach. What about the refinement? 1 hour 45 minutes. Hindi. In example, yung time frame, huwag niyong iisipin yan. In example ko lang yan na pag bumaba ka sa lower time frame, possible na yung color green na hinahanap mo is hindi na siya color green. Pwedeng red na siya. Okay? Pag bumaba ka ng time frame, let's say, sabi natin, 4 hours to, tapos bumaba ka ng 30 minutes, yan. Nag-iiba yung kulay niya. Nag-iiba yung kulay ng order block. Kaya color doesn't matter sa order block. Pang basic lang tong BOB tsaka OOB. Okay, same thing din sa refinement. What else? Ano pang clarification niya dito? Example nga ako ng level 1. Can you give me a pair or coin? Okay, so this one. Ito yung level 1 order block. Okay, last. Sorry. Malito kayo eh. Last green candle. Hi, good evening. Yan, valid Nakasip, last green candle, tapos may impulsive. So, pareho siya nito, right? Last green candle, impulsive down, so valid yung order block. Ngayon, pag 4 hours yan, pag nirefine natin sa lower time frame, if hindi na to color green, sa basic, ibig sabihin, hindi na to valid sa kanila kasi dapat green yung order block. Copy? So, sabi natin 1 hour. Box lang, boss. Ayan. Sabi natin, ito na yung order block. Color red na. Sa tingin nyo, valid pa siya dito sa level 1? I-disregard nila yung OB na yan kasi nga, hindi siya color green. It means na mismo yung opportunity to trade this kind of order block kasi ang hinahanap mo is color green. Nasa basic yung understanding mo ng order block. So, yun yung refinement ng time frame. Nung in-applyan natin ng time frame, nag-iba yung color ng OB. Pero pareho silang valid. Nag-enhance ka lang by using time frame. I hope na-gets nyo talaga yun. Okay? So, sa 4 hours, color green yun. Ayan. Doon na papasok yung may mga trader na nagko-consider ng week. May mga trader na buong OB. May trader na saan nila nakuha yung week na yon, bakit nila kino-consider?
Ayun, ibaba mo sa 1 hour. That's the candle. Kaya siya kinoconsider yung wick. Okay, may isa pa. Enhance pa natin. 4 hours. Nag-top si 4 hours. Ibig sabihin, mitigated. Coach, as lang po yung liquidity si po ba? Need yung body or kahit wick lang po? As lang po yung liquidity. Need yung wick ma-sweep. Nandun yung resting liquidity. Okay? So, going back dito, let's say si 4 hours, tumapek, mitigated, bumalik. Ibig sabihin, nagamit na yung OB, mitigated. So, mitigated si 4 hours, pero si 1 hour, hindi pa. Okay? So, I hope nagigets nyo kung paano siya pwedeng gamitin, paano siya hindi pwedeng gamitin, and paano siya magiging valid pa. Wait lang, hold. Sige, inote ko. Pwede naman gumawa ng video tutorial about TP sa futures and spot. Sige, inote ko. So, question. So, wala ng question. Let's continue ulit. So, yan na. Maganda example natin dito. 4 hours. Yan. So, pag ni-refine mo yan from 4 hours to 1 hour, ito na siya. And pag ni-refine mo, iba-iba na yung kulay. Okay? So, that's a good one. Good example yan. Sa akin, depende if sa higher time frame OP na siya kukuha ako sa... Yes, depends sa trader. Coach, pwede po ba makita po yung OB entry? Coach, pwede po ba pag nakita na po yung OB entry na po ba agad for advance? Hindi. Kasi hindi naman lahat ng order block is valid for entry ng advance. Ito, valid OB naman to. Okay? Valid OB naman siya. Pero napansin nyo, hindi naman nag-react si price after yan magtapik sa OB. Valid din naman tong OB na to. Pero sweep pa rin ang ginawa ni price hanggang ilalim. Valid ding OB to. Pero binabalang din ni price. Okay? Valid din na OB to. Pero konting reaction lang, tas tumaas pa rin si price. Ito, valid na OB, and ito yung magandang reaction. Okay? Tumapik si price sa OB, tapos bumaba siya. Okay? Supposed to be sa ganitong setup, kunyari ito yung OB mo, ganito lang dapat siya. Yan, tapos ganito. Tapos yung sa pinaka-low, dito. Yan lang yung realistic target ng order block. And bibigyan ka lang niya ng 1.61 RR, pero kung marunong ka mag-refine at mag-advance entry, then liliit yung potential risk-reward ratio. So, more to that later. Yes, kailangan may confirmation muna kayo bago nyo pasukan yung book. So, next. Okay na tayo dito ha. Wala nang question na, lilipat na ako. Maganda example sa JT. So, goods pa ba? Buhay pa ba kayo? Baka nakatulog na kayo ha. Later, explain ko paano ako nag-entry dito. Tuturuan ko din kayo paano mag-entry sa order block. Ha? Chill. Kaya, basta kailangan mag-gets nyo muna to. Or else,
Pwede ba yung coach, antay na lang po mag-retrace tapos mag-market entry na lang po? Ba't need mo pa mag-market kung inaantay mo na nga siya mag-retrace? Pwede ka na mag-ganyan, no? Limit. Opo, coach. Hindi. Sayang to. Thanks. Okay, so lilipat na ako. Sorry sobrang late na ngayon. Nakauwi ko lang eh. So, tapos na tayo sa level 1, level 2, and level 3. Yan. So, recap. Disregarded na yung color ng OB. And minsan, iba-iba yung color ng OB. And second is, pwedeng mag-print ng maraming OB. Kaya kailangan nyo i-check kung sino yung valid. Next, criteria. 3 lang tong nilagay ko, pero maraming criteria to. Wala pa dito yung premium and discount. So, i-explain ko sa inyo to. Number 1, liquidity sweep. Since ang consider natin sa OB is siya yung last candle, kailangan na sweep niya yung previous candle. Yan yung liquidity sweep. Pag sinabi liquidity sweep, nataasan niya yung wick. Okay? So, balik tayo dito. Ayan. Yan yung mga wick ng candle. Nataasan niya. Na-sweep niya, in short. So, konting detail muna ito. Konting lesson lang. Ibig sabihin, may liquidity dito sa taas. Nung sinip siya ni market, na-transfer na dito yung liquidity. Kasi nga, sinip niya to. Nakuha niya, na-transfer na dito. Liquidity has been transferred. And very important to kung gusto mong aralin yung liquidity side ng buy side and sell side. Okay? So, first criteria, liquidity sweep. Second, imbalance. Okay? So, syempre, ang definition kasi ng order block, sabihin ko muna sa inyo yung definition. Ito yung magandang definition eh. Marami kasing definition to eh. Pero ito yung decision point ng market maker na magsasell sila ng malaking orders or magbabay sila ng malaking orders. Okay? Kaya dapat, after ng order block, merong massive candle pababa or paangat. Which is imbalance ang tawag doon. Okay? Gets ba? Ang galing. Thank you. So, yun. Okay, so next ng order block ha, may imbalance. So, tingnan nyo yung prerequisite nito. Pwede ka makakita ng imbalance sa market nang walang order block. Pero hindi ka pwedeng makakita ng order block nang walang imbalance kasi requirement niya yan. Lagi dapat may imbalance yung order block. Hindi ka pwedeng pumick up lang ng candles sa sabihin mo OB yun. Kailangan may imbalance. Like, ito. Ayan. Okay? This is a valid OB. This is a valid OB. Kasi, meron siyang imbalance. Okay? Yan. May gap. In short, gap. Hindi ka pwedeng kumuha lang sa taas. Yan. Tapos sabihin mong imbalance yan. Hindi imbalance yan. Ay, hindi OB yan. Porket last siya. Hindi OB yan. Kasi walang imbalance na nangyari sa baba. Okay? Mas mako-consider ko pa na ito yung order block. Kasi sa ilalim yan, merong mga gap. May imbalance. Okay? Nagigets niyo ba? Or medyo advanced? Madalas to itapik sa community ko eh. So, kaya ko siya tinapik. Once and for all. Okay. So, next, OB may sweep. Next, may imbalance criteria. Thirdly, okay, may inducement. So, coach, sa YouTube mo ba ilalagay rin itong video? Actually, meron na itong detailed sa YouTube all about order blocks. So, pwede nyo hanapin doon. Itong session na to, hindi siya recorded. That is why, kung may question kayo, pwede na natin discuss ngayon. Kasi yung iba dyan, nahihiya lang.
Pero may question din. So, okay lang naman yan. Huwag kayo mahiya. So, punta na tayo sa third criteria, which is inducement. Okay? Pag sinabing inducement, in a root word, induce. In other term, attract. Inuto in Tagalog. Pinaasa in February 14. Mga ganun. Daming term, di ba? Ibig sabihin, alam ng mga trader na may OB dito. Lahat ng marunong mag-OB, alam nila na may OB dito. So, instead, papunta dyan si market. Ngayon, magke-create si market ng inducement para utuin yung mga traders na pupunta dyan yung price. So, ang ginagawa kasi dito, yung iba nagka-counter trend. Nilolong nila kasi sure sila na pupunta sa OB eh. Pero ang nangyayari, inducement lang tong pag-angat na to. Umangat lang dyan, then magpo-pull back si market ng mas malayo, sabay tatapik siya dun sa OB. Okay? Ibig sabihin, lahat ng trader na pumasok dito is na-induce, na-attract, na papunta na sa OB. Pero hindi naman pala. Hindi pa. Okay? So, yan yung inducement. Ito. Yung inducement, another form of liquidity. Sila yung mga liquidity. Kala nila tatapik na dyan sa OB. Pero, binalik pa ni market sa ilalim. Sabay tsaka siya tatapik. Okay? Gets ba? Low. Sa kayo nalilito. Hindi siya valid na chalk. Yes, hindi to valid na chalk. Pag inaral mo sa structure, hindi siya valid na chalk. Baka nag-chalk lang siya sa lower time frame pero hindi sa 4 hours. Kaya pag may mga nagpo-pullback diyan na market, madalas nasisweep sila kasi nga may valid POI sa taas. Nakakalito talaga yung OB tops. Yes, pwede siya supply, pwede siya demand. So, later, i-discuss ko sa inyo kung ano yung difference ng supply and demand na pwede ring order block. I-explain ko sa inyo ng detailed na kaya ko. Pero bago yon, may question muna ba kayo dito? Nakuha niyo naman ba yung criteria? Nakuha niyo yung from level 1, 2, 3. Nakuha niyo yung criteria ng order block. This is not obvious. Okay? So, if na-gets nyo na yan, gets na, malapit ka na mabalik. May tanong kasi ako sa inyo. Kung di nyo nagigets tong OB, bakit nyo ginagamit? O hindi lahat ng OB binabalikan. Yung iba nga, wala nang balikan eh. Ano to, rotonda? So yun, yung question ko. Question ko sa inyo, sige sagutin nyo. Kung hindi nyo gets yung OB, bakit nyo ginagamit? Bakit yung iba sa inyo may order block sa chart? Pwede naman kayo mag-support and resistance. Pwede naman kayo mag-liquidity. Kung liquidity, ganito lang. May kanya-kanyang criteria lang yan. Tama. So yan. Okay?
So, pag hindi pa ganun ka-clean yung understanding mo sa order block, kahit anong valid ng order block, kung hindi mo siya kayang i-trade, sayang naman. Kaya, i-enhance natin yung understanding natin sa order block. Kaya ako siya tinapik today. So, next. Kung wala na kayong question, pupunta tayo. Yan na yun, ha? Kasi siya yung OB na hindi nabalikan. So, next. Dito. Okay? Kung bullish yung market at nag-expect ka ng downtrend or short, 'di ba? Sa tuwing nagpa-pump yung market, lagi mo inaabangan yung yung i-short mo siya. Sino-short mo lang sino-short instead na sumabay ka sa trend. Dito nyo hahanapin yung OB. Laging nasa taas. In short, pag bumaba si market ng massive, hindi nyo susundan yan. Hindi nyo ima-market pababa. Lagi kayong mag-aantay dun sa taas kung saan nanggaling yung pagbaba. Sige, ingat pa uwi. So, I'm not sure about PLC. So, gets? Pag gusto nyo, kunyari nagpa-pump yung market, gusto nyo sabayan yung pagbagsak, and bumagsak na siya, hindi nyo susundan yon. Lagi kayo mag-aantay dito sa order block, sa taas kung saan nanggaling yung pagbagsak. Okay? May chances din naman na pag sumabay ka dito is dire-diretso nang bumaba yung price. May chance na hindi na siya bumabalik. Pero pag bumalik siya, mag-i-incur ka ng mas malaking loss. Kaya better, pwede ka nang dito. Kung hindi siya bumalik, at least, hindi ka tinamaan, hindi ka rin nag-incur ng loss. Okay? It's all about decision making. So next. Ganito yung setup pag hinanap mo yung order block din sa peak. Okay, same thing din dito. Pag bullish naman. Yes, kung short ka, palagi siyang nasa taas. Although may makikita ka ditong OB sa baba, kung ang bias mo is long, yun ang hahanapin mo. Pero kung mag-short ka, sa taas mo hahanapin yung OB. Market structure sa susunod na yun. Okay? So yan na. Take note may mga OBD dyan sa ilalim pero hindi mo siya papansinin kasi nga, ang hinahanap mo is short. Kaya mag-i-start ka ulit sa bias. Ano ba yung bias mo sa market? Long or short? Kasi pag long ka, dito mo hanapin yung OB. Parang ganito. Anong bias nyo? For example, anong gusto nyo bias? Long or short? Long. Okay. So, kung long yung position mo, dito ka mag-aabang ng OB. Aantayin mo siya dyan. To go long. Okay. So, what if naman, short ang bias mo? Ibig sabihin, dito ka mag-aabang ng OB. Magkakaroon lang ng OB dyan pag may bumagsak dito na massive candle. Ibig sabihin, nag-iwan siya ng OB dyan. And dyan ka mag-aabang bago ka mag-short. So, nagigets nyo kung saan yung placement. Okay? So, ayun, nagets nyo. Clear naman ba yung pagkaka-explain ko? Sige nga, feedback muna. Clear? Nagets talaga. Okay. So, isa lang naka-clear. Okay, dalawa. Sige, at least meron nakaka-gets. Kaya huwag kayo mahiya. Kasi pag may confusion kayo, dadalhin nyo yan hanggang March.
Nasa link yung bio. Yun, pasok ka sa Telegram. Kaya yun, wait lang. Sulbutan ko lang ng konting psychology. May mga nagtatanong sa akin sa PM, Coach, magtuturo ko po ba ng liquidity? Soon, magtuturo ko ng liquidity. Mas maganda yon. Favorite ko yun. Coach, as lang, pag hindi na nabalikan yung OB, invalid na siya. Hindi siya invalid unless mamitigate siya. Ini-invalidate lang siya pag tinagos-tagos na siya ng market. Parang ito. Yan. Invalid na yung OB. Tapos na. Nagamit na siya in short. So, okay. Kung gusto niyo pumasok sa community, yung link nasa bio dyan sa TikTok. And konting psychology lang. Since lahat kayo dito nanonood, trader ba kayo lahat? Gusto niyo matuto mag-trade? Ba't kayo nandito? Trader? Gusto niyo maging trader? Bakit? Sa dami-dami ways to earn. Bakit trading? Gusto niyo matuto? Okay. So, kung gusto niyo matuto, and may question kayong isa lang, kahit isa lang, kailangan matapos na yan within the day or within this week. Kasi let's say, magbigay kayo ng isang question lang. Yo, what's up, Drizzy? Malapit yan mag-trade si Drizzy. By the way, isang question lang. Bigyan niyo ako ng isang question lang. Walang mali Walang mali talaga sa question. Walang noob question. Sasakalin kita eh. Ayaw mo lang magtanong eh. Balita ko kasi pogi ko. Plastic. Sige, signal. Tarot. Okay, so sabi natin yan. Ang isang question is hindi niya alam paano pumasok sa OB. Ganun na lang. Hindi mo alam paano pumasok sa order block. Yung question mo na yan, pag umabot pa yan ng March, magkakaproblema ka. Dapat today pa lang, masolve mo na siya or this week man lang. Pwede kang pumunta sa TikTok, sa YouTube, paano nag-entry sa order block. Paano sunod-sunod na yon. Paano mag-enter sa order block? Paano lagay ng placement sa order block? Saan ititipi pag nag-enter ka sa order block? And mag-grow na yung knowledge mo. From dun lang sa simple question na hindi mo alam paano pumasok sa order block. Gets mo ba? Pag hindi mo na-gets, nagiging... So, ganon. So kung hindi nyo alam paano maglagay ng SNR, yan yung dapat nyong aralin. Yung iba talagang kachat ko, yung SL, tuloy yung sol ko. Ano ba naman yan? Na SL yung solan. Magdadam si Sol wait nyo. Okay, so balik. SL tuloy ako. Nasaan na ba ako? So, pag may hindi kayo alam, tapusin niya na siya. I-find out kung paano niyo siya matututunan. Pwede niyong itanong sa akin, pwede kayong mag-TikTok, pwede niyong basahin sa PDF, pwede kayong umattend ng mga free webinar, pwedeng manood kayo sa YouTube, paano mag-plot ng SNR. Nang sa ganun, makagraduate kayo sa another problem. Sa 196. I'm looking sa 196. Okay. So, yun. Yun lang. Kailangan matuto kayo mag-solve ng problem. Kaya lagi ako nagtatanong, may question ka ba? Pag sinend ko sa iyo yung video sa YouTube ko or sa TikTok, na-gets mo ba? May question ka ba? Kasi pag may question ka na hindi mo, ano ba tawag doon? Hindi mo pinapansin, hindi mo sinusolba, magiging question mo yan. 2025 na question mo pa rin siya. 2026 na question mo pa rin siya. Kaya yun, sinasabi ko, may kachat ako na yung question niya nung 2024, dala pa niya hanggang ngayong 2025. Ibig sabihin, sa yes siya ng yes, hindi niya talaga nagigets. Okay? Huwag kayo mahiya.
Normal lang yan. Ako nga nakakalimang tanong para magets So, clear. Di ikaw yun, kachat ba kita? Okay, so, isa pa yung tanong, syempre, paano kung mali yung tinuturo ko sa inyo? Edi, so, sample natin. Coach, valid pa rin ba tong OB sa ADA USDT 3 minutes time frame? Pwede mo check. You mean ito? Okay. Of course, valid pa yan kasi hindi naman siya tinapek. Maano lang kayo dyan, mafo-FOMO kayo dyan na, yan yung example dito. Okay, supposed to be, ganyan naman talaga yung order block and yung position mo is pababa. Aabangan niya si market. Baka lang naman, nafo-FOMO kayo dito, naiwan kayo, magre-retrace yan, kalma. Kung hindi siya mag-retrace, at least hindi ka na SL. Coach, Lods, paano ba malaman kung hanggang saan yung resistance? For example, sa newly created meme coin. Malalaman mo lang yon pag as long as nire-respect siya ng price. May maganda ko example dito si 1,000 sats. Ang ganda ng pasok ko dito. Valid na valid yung premium entry. 1 hour. Ayan, makikita mo na sobrang valid yung resistance dito kasi kahit ilang balik ng market, rejected most of the time. And walang hangganan yan hanggang nire-respect niya yung price. Okay? Nakalimit ka, edi yun, goods. Kung ma-SL, goods pa din kasi valid naman yung pagkakagawa mo. Okay, so proceed na tayo. Masyado na ako madala. So, nagets niya ha? Pag may hindi kayo magets, itanong niyo. Tsaka walang noob question. Walang noob question. Huwag yung isipin yan. So, ganyan yung entry ng order block. X ko na to. Ganito yung position. Kaya pag bumababa, supposed to be, dapat naman talaga bababa siya. Kasi nga, para nga makaprint siya ng OB, kailangan niyang bumaba. And wait mo na lang siya umakyat. So, next. Dito na tayo. Okay. Sorry medyo malito. May kalat. Hindi Lods, for example, si Trump meme coin umabot ng $80. Paano mo malalaman kung hanggang dun na yun? What do you mean hanggang dun na yun, si Trump? Actually, yung $80 niya, potential lang yun na resistance. Hindi pa talaga siya valid na resistance. Potential lang siya kasi single lang yung basis natin. Kailangan more touches, more rejection, more disrespect. Gets? Okay. Position ko dito Kasi pa naman. Ito yung sinasabi mo na nasa 80 siya. Yan yung resistance na sinasabi mo. Potential resistance lang to ni Trump. Magiging valid siya kung may price na bumalik dyan tapos gumanyan dyan or i-respect siya. What if yung price is nandito lang? Nandyan lang. Ibig sabihin, pwede mo ito ibaba dyan para makakuha ka ng valid points ng resistance. SRP, good siya for long term. BTC analysis, every Monday, nagbababa ako sa Telegram. So, you might want to check it. And
a-upload ako ng video explanation sa BTC. So, for sure, matatrade nyo yun. Na-trade ko na yun 5 times in a row. Week 1, week 2, week 3, week 4, hanggang week 5. So, gets dito ha. Okay, so, balik tayo sa context. Next, ito na yung may mix na supply. Depende sa'yo kung gusto mong mag-hold kay XRP. Free will. Ako wala akong hold na XRP. So, yan. Let's say sa choppy market na ganito, yung Conso, yan. Conso po ba muna? It doesn't matter kung need niya mag-Conso or hindi. Ang gusto kong i-explain dito, na pag may Conso si market, at hindi nyo alam kung saan yung order block, nasa loob lang din ng Conso na yon. Siya yung last bago bumagsak si market. Dito kasi sa example, walang Conso na naganap. Okay? So, dito may konting Conso. Yan. Tapos, siya yung last na candle. Okay, gets nyo ha? Pwedeng mag-Conso ng... sorry. Yan, pwede mag-Conso dyan si market. Tapos, biglang bumagsak na ganon. Ibig sabihin, yung last na bumagsak, nandun yung printed OB. Pero itong Conso na to, considered din niya na supply. Okay? Kaya yung may mga supply and demand trader na kahit hindi wala silang understanding ng order block, nakaka-trade sila. Kasi kung supply lang yan, same lang din yung position nyo, depende sa criteria ng supply and demand. So, pwedeng ganyan lang din trades nila. And so on. So, hindi nyo kailangan hanapin yung supply and demand, tapos order block, tapos SNR, tapos premium and discount. No need. Mag-stick lang kayo sa kung ano yung naiintindihan niya sa market. So, dito, pwedeng supply and demand trader, pwedeng order block trader, pwedeng support and resistance trader, pwedeng premium and discount trader, pwedeng harmonician, ganyan. No need to put everything. Kung ano lang yung naiintindihan mo sa market. Pwede kang makatrade kahit hindi mo alam yung supply and demand. And yung supply and demand trader, pwedeng makatrade kahit walang background ng order block. Gets? Gets ba yung explanation ko? May question ba kayo? Antok na kayo? Kapon ko to. What if po, coach, yung OB sa taas, lumipad po pataas ng tuluyan na invalid? Ma-invalid na po ba yun? Yung lipad niya, pag gumanto, let's say for example, tumagos ng ganyan, pwede siyang tumapik dito as breaker. Breaker block ang tawag doon, which is another term or enhanced OB na. Nox, di pa antok? Okay? Kaya hindi porket bumalik si price sa OB is bababa na. Pwede talaga siya lumipad pataas. Pwede pa nga siyang mag-react lang ng konti tapos tumaas pa rin eh. Yan, ganyan. Pwede siyang, ganito sige. Valid OB. Pwede siyang gumanya. Bigyan kayo ng probability. Pwede siyang tagusin. Pwede siyang mag-react, tas gumanyan, tas tumagos pa din. Pwede siyang gumanyan, tas mag-react lang ng konti. Pwede siyang gumanyan, tas mag-react ng downtrend na. Gets niya? Na-enhance niya yan. Chill. Paano po malalaman kung hanggang dun na yung support or resistance at retest na? Kailangan mo lang siya i-plot. Like, for example, ito, this is support.
i-plot mo lang siya ng ganyan. Mawawala lang siya pag nakatagos na dito si price, yung candle. Okay? And dyan mo na aantayin yung retest. Pababa. Siyempre, lagi kayo dapat may stop loss, lalo na pag bago kayo sa trading tapos wala kayong stop loss, politely saying, huwag mo na ituloy. Masisira lang yung habits mo tsaka compounding bad habits. Kung ano yung na-gets yun na strategy, yan lang gawin nyo. Yes, pag tumagos, SL na. Ganun lang. Hindi naman lahat kukulit. Nagalit no? Nagtatrade kayo, gusto nyo panalo pa? Ayos Nag-trade ka, gusto mo palaging panalo? Siyempre, pwede ka ma-SL. Huwag palaging panalo. Kaya ka lang nalilito kasi yan lang. Pag may OB dyan, may imbalance, na-meet yung criteria, limitan mo ng short. Okay. Tatlo lang mangyayari dyan. Pwede kang mag-profit, pwede kang ma-SL, pwede kang maiwan. Kahit ano mangyari dyan, uulitin mo ulit. Hanap ka ng order block, limit. Paulit-ulit. Ngayon, kung ayaw mong natatalo sa market, the more kang matatalo. Nag-trade na gusto mo panalo. Kapag naiwan ka, edi maghanap ka ulit ng another setup ng UB. Kasi minsan valid yung ginawa nyo, tapos sasabihin nyo, may mali ba sa ginawa ko? Kasi na SL or hindi siya tinapek. Walang mali. Sadyang ganun talaga. Minsan ginawa mo na lahat pero talo pa din, di ba? Wala kang laban. Ay, parang iba na yun. So, balik tayo dito. So, yan lang. Ulit-ulit. O, kung tukot kayo may SL, mag-spot na lang kayo. Ngayon, pag hindi kayo nag-SL, then, yes, hanap ng iba. Ganyan lang yung setup. Mag-work yan. Imposibleng hindi. Hindi-delete ko community ko pag hindi nag-work yan. Okay, gets? Gets naman. Clear naman ba? Sorry, ang bilis ng chat. So, kunyari yan, nakasetup kayo na SL. Hanap ka ulit. Ay, sayang. Di mo na umpisahan. Di pa naman to record. Kaya nyo, more live soon. And mag-update ako sa Telegram. So, na-gets? Isang setup lang to Once na-gets mo yung OB, yan na lang yung gagawin mo ng paulit-ulit. Depende na lang kung gusto mo mag-enhance pa. Okay, sabihin natin, eto na lang. Itong isang example. Ay, shesh, may pa-heart. Tinawaan ako dun So, let's say yan. Okay? Valid OB. Refine nga natin. Chill, maganda to. Yan, sobrang ganda. Okay. So, makinig Yan yung last OB. OB. OB guide. Nag-sweep. Ganda ng example sa JTO. Salamat sa nagbigay ng JTO. Ang ganda ng example dito. Nag-sweep, OB, may imbalance. Okay. Siyempre, bababa yung price. Supposed to be, dapat bumaba. Tapos aakyat siya. Ito yung inducement, mga mima. Kala nila tatapik na sa order block, pero nauto. Ulit inducement, in other word, attract. In Tagalog, nauto. Nakala nila tatapik na sa UB, pero hindi pa. So, inducement.
in another form ng liquidity. At saka tumapik si price sa OB. Ang tawag dyan, mitigated. Ngayon, kung ang setup mo is dyan lang sa OB, SL mo dito, at yung TP mo is yung pinaka-low lang dito. Yan, yung pinaka-low. Okay? Ibig sabihin, nag-work tong setup na to dito. Good thing, nag-work. Okay. So, next. Ito pinakita ko sa inyo yung OB na nag-work. Balik tayo sa 4 hours. Okay. Erasin ko na yung nag-work Okay. So, another OB. I-refine ko sa lower time frame. Sa 1 hour ulit. I hope nakakasunod kayo. So, yan yung last OB. Bumaba sa pinaka-bottom. Inducement, mga sir. So, syempre, ito yung OB mo. Nag-limit ka. SL mo sa taas. And TP mo supposed to be dito. Okay? Na-mitigate yung entry mo, nag-react ng konti, pero umakyat, na-hit yung SL. Tanggapin mo na kasi sinunod mo lang naman yung criteria. Dalawang scenario na yan. Isang OB na nag-work, isang OB na hindi. And, let's say, ito naman, valid OB. Order block, may imbalance, may liquidity, and nag-limit ka. Perfect talaga itong example. Okay? Si market hindi na bumalik sa order block mo. Naiwan ka na. Aray ko be. So, ibig sabihin, yan yung tatlong pwede mong ma-encounter. Mag-TP hit ka, ma-SL ka, or iwan ka ng market. Same lang yung in-apply natin. Valid OB, limit short, and that's it. Ngayon, kahit tulog ka, gagana tong setup na to. Huwag mo na hanapin kung ano yung mali dyan kasi ginawa mo naman yung supposed to be. So yan, ulit. Valid OB, wala pa yung inducement, so pwede ka mag-limit dyan, short. So ngayon, alam mo na kung ano yung mangyayari dyan. Hanapin mo yung pinaka-bottom dito. Tatlo lang mangyayari sa'yo dyan. Mag-work yung OB mo, ma-hit yung SL mo, or hindi ka na naman itapik ni market. Damn. Ganyan pagkaka-explain ko dun. Yan, paano po mag-identify ng OBs. Kanina po na-discuss ko na yung pag-identify. Pero gets nyo dito? Yan ang pagka-explain ko dun Ang ganda kasi ng example Screenshot ko nga. Download ko. Ang ganda ng kakapasok lang ni KLD. Actually sa YouTube meron tong isang magandang order block. All you need to know about order blocks. Dito lang kasi may mga question kaya naiiba yung topic. So, pero order block din naman. Di ba ang ganda ng galaw? Kaya, sa uulitin, ganun ulit. So, 4 hours. Actually, dapat pwede na kayong hindi dyan bumaba ng time frame So, hanap lang ng OB, liquidity sip, imbalance, and maa-assume mo na yung galaw ng market. So, ano pang kulang dyan sa pwede niyang igalaw? Di ba wala pa yung inducement? So, pwede pa siyang gumanyan. Then, pwede pa siyang bumaba. Then, tumapik siyang ganun. So, expected mo na yung pwedeng mangyari bago pa mag-print si price ng candles.
Sa meme coin, sir, ano, probability lang talaga yan. Basta bottom, pwede mong bilhin. Pero mag-dior ka or trade at your own risk kasi hindi naman lahat ng meme coin lilipad. And very risky yung play dyan sa meme coin. So, wag mo habulin yung palaging lumilipad. Okay, so I think we're done na dito sa order block. So, X ko na to. X ko na rin to. Yan na yung dalawang validity. So, I hope na gets nyo. So, may na-gets ba kayo? Welcome. Sa hindi binalikan ng OB, pwede kang mag-fib. Yes, pwede kang mag-Fibonacci. How about the others? May na-gets kayo? Ayan, isang premium entry na yan. Kaya gusto ko kasi nung tinapik ko to, gusto ko kung may question kayo, sabihin nyo na or dito. Kasi pagdating niya dito, at hindi niyo alam yung hahanapin sa order block, kailangan niyo ulit bumalik sa lesson dito. Kaya kung may pinatawid kayo na, kaya kung may kinip kayo na question na hindi niyo sinanong, at na-confuse ka sa isa dito, then magkaka-problem ka dito. Yun yung sure ako. Kasi may ano ka, may question kang hindi pinalagpas na hindi mo tinanong. Soon about liquidity. Baka next week siguro. Or next week. Mas maganda yon liquidity. Yung tipong yung pumapasok kayo sa mga sweep. So I hope that's it. Any question about dito sa topic? Para hindi tayo mag-rabbit trails. Alam niyo yung rabbit trails? Yung context natin order block tapos tumatalon tayo sa ibang topic. So yan, any questions dyan? I hope may nag-gets kayo So huwag kayo mahiya. Kunyari may hindi kayo nag-gets dito, PM nyo ako. Or kaya, let's have another session. Once nyo lang ito magigets, yun lang. Once nyo lang ito magigets, hindi mo na yan babalikan. Kaya if ever, kahit may ibang community or influencer na nagtuturo ng ganito, pakinggan mo, tas itanong mo na lahat ng gusto mong itanong. Kasi once mo lang yun magigets, hindi mo na siya babalikan. Okay? Goods. Yan. Konti-konti lang. Matututo din kayo. Chill. Hanggat nasa space pa ako, pwede ko kayo i-assist. Tapos ka lang mawawala eh. So if wala ng question, that's it. And pasok kayo sa Telegram. Andyan yung link sa bio. Andyan yung sa YouTube, sa TikTok, Exchanger na gamit ko if you want. Public Telegram. Diyan kayo makakapag-chat. Main channel, walang chat dito. So, nandito yung mga announcement para hindi matabunan ng chat. Facebook, if you want to see. Twitter. And kung gusto mo ng trading materials, lagay mo ng email mo dito. Okay? So, nasa link yan sa bio. If need nyo pa rin, type nyo lang to sa browser. That's it. I think we have a good session today. At recorded pala to. Nakakatuwa. So, i-upload ko to sa YouTube. Recorded to. Wala akong specific strat. Tinetrade ko si market based on what I see. Going back, so yan. Pwede nyo ito i-search sa browser. Tapos, ito. I-upload ko to sa YouTube. Ang ganda ng topic na to. Coach, ilang taon na po ba kayong trade? Magto 2 years na. Productive 2 years.
Kaya, kaya sinasabi ko sa inyo, pag may pinalagpas talaga kayo na question, tumatagal yung progress. Kasi yung question mo dun sa basic na SNR, hindi pa rin nasusulba hanggang 2025. Okay, okay. So I think that's it. Mag-e-end na ako ng mga 11:40. I hope you learned something. Update ako ulit sa Telegram. Thank you sa pagstay. Grabe, late na. Iba sa inyo may work pa. Thank you so much. Appreciate you all. So, I'll end by 11:40. Thank you! Sige, agahan ko, boss. Sensya na. Mga 8 p.m. or 9. May ginawa lang kasi eh. Right? So, magma-mute na ako. And yun lang. Wait nyo to sa YouTube. Yes, kaya ko mag-scalp sa 1 minute. Panoorin mo sa YouTube yung scalping ko ng 1 minute. Nakapag-walking ako. Wait mo sa Facebook. Ako pa ba? Sino ba to Joshua? CryptoChamp Trader. Pag pumasok kayo dito sa link na to, makikita nyo lahat ng social media accounts.